Jessie, ayun. Okay, so maraming maraming salamat Coach Jane. So napakagandang umaga po sa ating lahat. Thank you so much for joining us here sa ating Virtual Nutrition Club at tayo po ay pare-parehas po tayong nag-aaral dito. So ako po si Jessie Matalog. I'm 56 years old. So taga Lemery, Batangas. So before Herbalife po, I was 61 kilograms. Ginamit ko po ang mga produkto ni Herbalife. Specifically, the Aloe Tea Shake sa aking wellness journey. So, before po, sobrang hina ng pakiramdam ko. Pagising sa umaga, ang daming discomforts, mabigat na mabigat. Pag nakakita ng init ng araw, pakiramdam ko talagang wala na akong magagawa buong maghapon. So, yun yung mga ayaw ko na pong balikan. So, may mga bloatedness din po. So marami, sama-sama na hindi maaayos sa pakiramdam. So after taking the Aloe Tea Shake sa isang nutrition club, doon na po nag-start ang aking masarap na pakiramdam. So tuloy-tuloy ko po siyang ginamit, 7 years na po. At luckily talaga and blessed din na masasabi na napunta po ako dito sa community kasi dito ko natutunan yung pong simpleng pag-inom ng tubig, kagaya ng topic ko ngayon. So yung pagkain sa oras, yung pagkain sa tama ko lang ma-burn ng aking katawan. So yung mga natutunan ko na hindi ko po natutunan before. So na nagdulot sa akin ng pagkakaroon ng unhealthy lifestyle. So kakain, hindi kakain. So yung mga bagay na yun ay hindi ko po na ma-mind. So sobrang thankful sa mga topics dito kasi hindi lang ako yung natulungan na. So sa community na kung saan nandoon ako. So marami na po akong na-share nito. So marami nang umiinom dito sa area namin at looking forward na mas ma-share pa namin ito sa mas maraming tao here sa Pilipinas at of course sa iba-ibang bansa dahil nga po tayo ay nakakonect sa 95 countries. So thankful, grateful and blessed dahil meron din po tayong mga personality development. So every Sunday maganda na naririnig natin yung mga talk ni Mother Arlene. So nakapagpabago naman paano ko tingnan ang buhay. So talaga pala naman na walang libre sa challenges. So lahat pala tayo ay araw-araw kahit ano pa man ang sitwasyon mo, matcha-challenge ka kung hindi ka marunong magdala nito at hindi mo kayang i-switch ito into a positive mode, so mahihirapan ka. So yung mga natutunan ko po, so nakapagpagaan ng aking buhay. So aside from iba-iba pang bagay, kagaya ng mga pag-attend sa iba-ibang bansa ng mga training, so yun po nakuha ko sa pag-join ko dito sa community. So salamat po at salamat sa Diyos at ako po ay napunta dito sa amazing community na ito. So ngayon pong umaga ako po ay may task. Ang task ko po ay ipaunawa ano nga ba ang kahalagahan ng tubig. So sabi dito ah, sa ating topic ngayon, so dito pag tayo ay nagjo-join, so ang dami talaga nating maiintindihan na dati ay hindi natin na-realize. So stay hydrated, stay healthy. Paano ba tumutulong ang tubig, ang pag-inom sa ating immune system or sa suporta sa ating immunity? So ito po ay shared by Susan Bowerman, our Senior Director Worldwide Nutrition Education and Training, Chairman Herbalife Nutrition Dietetic Advisory Board. Yes, go on. Thank you so much. So, sabi, of course, at alam naman natin talaga, ang tubig, ang natural drink on earth. So, bago pa nakilala ng mga tao, ang tea, ang wine, ito yung kauna-unahang inumin sa mundo. So, better talaga, ating aralin paano talaga ito pahahalagahan. Yes, thank you. So kahit na alam naman natin na ang pag-inom ng tubig ay hindi mo na magdadalawang isip pa na inumin, pero meron pa rin paalaala po ang topic na ito sa atin. So, the human body is nearly 70% water. So, ang katawan pala natin talaga, ang daming porsyento nito ay tubig. So, talagang
hindi hindi talagang hindi mo pwedeng hindi ah iha-hydrate ang katawan mo para maging healthy ka. So, tingnan niyo po sa picture gaano kataas ang percentage ng tubig sa ating katawan. Yes, thank you. So, sa pag-inom ng tubig, so kailangan talaga enough or sapat para ang katawan mo ay makapag-digest ng pagkain. So, syempre, tingnan niyo po yung ating digestive system. Pagdating sa bibig ng ating pagkain, of course, yan ay ating ngunguyain or ichuchu natin. So, importante yung saliva doon sa pagchuchu. Kailangan yon. So, dito sa pag-aaral ko nito, nakita ko din na na-curious kasi ako, paano ba na nagkakaroon ng saliva? So, yun ang tiningnan ko. So, ang ating palang saliva is 99% water. So, ito yung main component ng saliva. So, kaya nga, hydration is key. Ang ating katawan ay nangangailangan ng sufficient or tamang amount ng water para makapag-produce ng enough saliva or yung gagamitin natin while chewing the food. So, which is staying hydrated is essential for a healthy mouth. Yun po yung isa sa natutunan ko. At dehydration leads to dry mouth. Your body has a harder time producing enough saliva pag kulang ka sa tubig. So, ito ay magre-resulta sa dry mouth which can lead to increased plaque, makakapag dagdag din ng iba pang hindi maayos at makakapag pataas na risk sa tooth decay and gum diseases. So, yun isa po sa natutunan ko. So, pagdating sa digestion, of course, i-break down ang food at ang water din ang susuporta sa enzyme at pagdiretso sa ating large intestine or paglabas ng ating dumi sa katawan natin, tubig din ang kinakailangan. So pag walang tubig, hindi maayos ang digestive system mo. Yes, thank you. Doon sa tulog talaga. Yes, thank you. Nang dalawa pa rin tubig. Katawan na. Next po. So, ano ba yung function? Ano bang role ng tubig sa katawan? So, ang tubig, may mga chances ba na nararamdaman mo minsan masakit yung parte ng shoulder mo, parte ng knee mo, or anything or anywhere in your body. So, kasi ang tubig pala ay tumutulong mag-lubricate ng joints para yung iyong joints ay mag-move freely. Para pala tayo ding mga yung mga bicycle or yung mga ginagamit natin ng mga aparatos na kinakailangan talaga ng tubig. So, hindi pala siya magpa-function ng maayos kung kulang ka sa tubig. It also maintains elasticity and movement for connective tissue of joints. Yun pala ang role ng water. So, importante pala talaga ang tubig. At tumutulong din siya ma-relieve yung mga arthritic pain, lalong-lalo na sa umiidad na. At hindi lang sa umiidad na, sa mga active people, sa mga active person, ang tubig is very critical na talaga dapat ay wag mong kakalimutan. Yes, thank you. So without enough water, yung pag-control ng body temperature mo would be a challenge. Ako pala noon, kaya pala laging pagising ko sa umaga, ang sama ng pakiramdam ko. At pakiramdam ko, init na init. Yung bang pagising mo, naghahanap ka talaga agad ng lamig. So your joints would lack lubrication and your muscles would tire more quickly too. So yung pakiramdam mo na parang maaga pa lang pagod ka na, maaga pa lang nanghihina ka na. So yun pala ay isang senyales na nade-dehydrate ang katawan mo. Eh dahil sa sobrang taba ko din noon, talagang ang katawan ko is in heat. Mainit. Pag sa loob, siyempre, mantika yung nasa loob or yung oil na nabubuo sa katawan natin. Siyempre, mainit na mainit ang pakiramdam ko. Yun pala. So ngayon ko lang naunawaan ang kahalagahan talaga ng pag-inom ng tubig. Yes. So, merong tatlong pamamaraan or merong three main ways in which water supports immunity. Ito sabi ni Susan Bowerman.
Water is essential for nutrient absorption. So, di ba, ang dami nating iniinom dito na mga masusustansyang pagkain. So, ang tubig, ang kapartner nun para ma-absorb ng katawan natin siya. So, ang gagaling ng ating mga products. But, without water, hindi magiging successful yung proseso. So water is needed during the entire digestive process, particularly when it comes to nutrient absorption into the bloodstream. So ibig sabihin, pag usapang blood, water ang unang-una mong maaalaala. Kasi saan ba, yung sa word ko na dito, yung word ko may sariling term, saan ba kakarga ang blood kung kulang ang tubig. So magkakaroon ng thickness. So hindi siya magfa-function or hindi siya magsi-circulate ng mas maayos kung kulang ang tubig mo sa katawan. At yung mga nutrisyon na yan na nakukuha natin sa kinakain natin or sa mga tablets or supplements na iniinom natin on a regular basis, mahihirapan siyang mag-function sa katawan natin kasi hindi nga siya maayos na inaihahatid. Yes, thank you. So, water is a key component of lymphatic fluid. Ito, usapang science to. So, ang lymphatic fluid contains specialized white blood cells called lymphocytes. So, tumutulong pala siya sa paglaban sa infeksyon na pwedeng pumasok sa katawan mo. So, as the lymphatic fluid circulates habang dumadaloy ito, it helps remove waste products. Aba, yun pala ang kanyang trabaho. Tumutulong siyang palabas ng mga lason or mga toxins sa katawan natin, all the impurities sa katawan mo, kasama yung bacteria and viruses. So, mindful ka, lalo pag may pakaramdam ka na medyo hindi maayos ang pakiramdam mo, so tingnan mo po, kahit kung ikaw ay may scanner, so mga wellness coaches may mga scanner yan. So, tingnan mo or magpatingin ka sa coach mo. Coach, patingin naman ako ng water percentage ko. So, pag yun nakita mo na bagsak, kaya ka nagkasakit. Yun ang isa sa reason bakit nagkakasakit ang isang tao. Dahil lang pala sa kakulangan ng tubig. Yes, thank you. So, tumutulong ito mag-maintain ng healthy mucous membranes. So, another way that water and fluids support immunity is by maintaining the health of your mucous membrane. So, kagaya ng, ano po yan? Yung ilong, mouth, and throat, even our eyes, yan po yung minsan nakakaramdam ka ba ng isama na natin. So, minsan nakakaramdam ka ba no, medyo makati yung mata, yung tenga. So, baka yun ay nagiging dahilan din ng pagkukulang mo sa tubig. When your body lacks adequate fluid, your nasal passages may become dry. Pati itong daanan, ito sa ilong natin at making the barrier less effective. So, ang ilong natin ay hindi magiging epektibo ang trabaho niya. Siya kasi yung sumasala doon sa mga isa sa sumasala doon sa mga bacteria and viruses na makapasok sa katawan natin. So kung kulang ka sa tubig, so hindi niya magagampanan ang trabaho niya. Yes, thank you. So, ito yung mga tips ni Susan Bowerman para ma-stay hydrated ka. Siyempre, di ba, lagi sinasabi mo, uminom naman ako ng tubig. So, yun po ang laging sinasabi pagka nakikita natin na less yung water percentage sa katawan. So, pero gaano karami? Yan ang tanong. Uminom ka nga ng tubig, but sumasapat ba ito? Paano kung ang dami mong ginagawa? Kagaya namin, salita ng salita. So, pag hindi ka magre-ready ng tubig, maya-maya mararamdaman mo, yung iyong throat ay nagda-dry na. Yung iyong lips ay natutuyo na or nanonuyo na. So, ito yung mga tips. See it. So, ibig sabihin, pag kasi nakalagay na yung tubig, kagaya ko, lagi ako may ready na tubig. Lalong-lalo na pag nagsasalita ako, kahit sa nutrition club. Ready ko na. Kasi pag hindi mo siya nakikita, hindi ka mamomotivate na uminom or isip ito habang ang araw ay dumadaan. So, hindi mo na mimit yung goal mo. So, hindi mo uminom ka nga, pero hindi mo nakita gaano karami yung nainom mo. Pag ikaw ay naglagay na ng tubig dyan, naubos mo ng isa, then magre-refill ka uli maya-maya. So, alam mo, kung
gaano karami na yung nainom mo maghapon. Or pwede din na ang gawin mo, yung buong requirement mo sa tubig, ilagay mo na dyan, then doon ka lang kuha ng iinumin mo buong maghapon. So by that, malalaman mo, ay, oo, naubos ko yung tubig ko. So pag nakita mo mataas pa, hindi pa nakainom. So that's the time, kailangan inumin mo siya. Yes, thank you. So, cool it. So, try stashing a bottle of water in your freezer and carry it with you during the day. So, di ba, maganda din. So, maglalagay ka ng tubig sa freezer mo. So, yung kung lalo kung aalis ka. So, ito makakatulong sa'yo na ma-encourage uminom. Kasi lalong-lalo na kung nagbibiyahe ka. So, uh, nade-dehydrate tayo pag nagbibiyahe tayo. Yung iba kasi, so ito sarili ko lang po ano ha, tag dito, sarili kong nag-gather na information doon sa aking ibang mga inaalagaan. Sabi nila, ang hirap naman po pagka po, bumibiyahe, ihi ng ihi. So, or so wiwi ng wiwi, sorry sa term. So, ah bago ka umalis, see to it na nakainom ka na ng tubig kung bibiyahe ka. Para bago ka talaga umalis, so marami ka nang naiwiwi. So, hindi pwedeng maging hinder yung pagbiyahe mo. Kasi mas mahirap pag hindi ka umiinom. Kasi baka yung magkaroon ka ng dehydration pagdating ng time, yun pa yung maging dahilan ng pagkakaroon mo ng iba-iba pang discomforts at iba pang issue sa iyong katawan. So, nagagawa naman ang paraan yan. Yes, thank you. So, next is wake up to it. So, ito yung isa sa best way. Di ba? Gigising ka sa umaga. Pag may nakaredy ka na nainumin dyan. So, magiging reminder ito. Na of course pagising mo sa umaga wala ka ininom ng tubig magdamag so dehydrated ka so yun pag inom mo ng tubig first thing first or first thing in the morning bago ka umalis or bago ka gawin yung iba mong trabaho at least nakainom ka na so medyo hydrated ka na noon. Yes, thank you. So flavor it ito naman so marami kasi ang hindi masyadong mahilig uminom. Kasi lalong-lalo na kung sanay na sanay ka doon sa mga iniinom na may mga lasa. Kasi ako po naman hindi sanay doon sa mga iniinom na malasa. Ayoko, mas gusto ko talaga ang water. So unang-una dahil hindi siya mahal. So tubig ay mura-mura lalo dito sa atin. So wala na akong gasto sa inumin. So ang goal ko lang naman ay mag-hydrate. So make your own spa water, add a slice of fresh lemon or lime, some cucumber, a few berries, some fresh mint, or a slice of fresh ginger to your water. It makes it feel special and adds a hint of refreshing flavor. So, marami naman tayo na pwedeng i-add dyan, lalong-lalo na dito sa ating community. So, yung aloe vera. Nako, ilagay nyo po yan sa tubig nyo. Hindi lang siya basta makaka-hydrate. Marami pa siyang magagawang tulong sa katawan mo. So, ang tawag po ko dyan, or ang tawag namin dyan ay miracle drink. So, ang daming naaayos pag ikaw ay umiinom ng tubig na may aloe vera. So, ito po, tatandaan nyo ha. Isa sa akin ha, pa-personal experience. Isa sa produkto na pinakaayaw kong wala sa bahay ay aloe vera. Ang laking bagay po pag meron ka sa bahay na aloe vera. So, kung wala ka pa niyan, magtanong ka sa coach mo, Coach, ako ay bigyan mo ng aloe. At malaking bagay pala ito sa ating immune system or pag ma-encourage ako uminom ng tubig. So, ang dami pong mahihit mo yung madaming kumbaga hitting multiple birds in one stone pag uminom ka ng aloe or tubig na may aloe. Thank you. So, next one is eat it. So, wag mong kakalimutan na yung mga watery foods like fruits and veggies, yung particularly yung cucumbers kasi siya yung madadaming, yung matutubig or yung masasabaw. So, melons, tomatoes, and leafy greens at hindi din siya matataas ang calories. So, contribute to your overall daily fluid needs. So, include plenty of these healthy foods with meals and snacks. So, sabi plenty of these foods with meals and snacks. So, sabi po, plenty ha. So, but laging ang coach ay may paalaala, this
all has calories. So, importante din na to-track mo din yung iyong calorie intake. Kaya hindi naman lahat ng maganda ay kailangan mong sobrahan din ang kain. So, may limitasyon pa rin po. Yes, thank you. So next one, track it. So just like keeping track of your calorie intake, 'di ba? Habang tayo naglo-lose weight sa mga naka-program ano. So kahit naman nag-gain weight, nag-track din ng calories kasi pag hindi mo naman nasapatan yung calorie intake mo hindi ka rin tataba, 'di ba? So keeping track of how much water you drink can help a lot too. So, talaga, sa topic na ito, talagang walang maririnig ka, kundi pag-inom, pag-inom, pag-inom. At lahat ng mga ikinakain natin ay magiging mas maganda ang result natin once na pinartneran mo ng tubig. Lahat ng ating mga products, lahat ng ating mga kinakain should be partner with enough or adequate amount of water. Thank you. So, bakit pag breakfast itong aloe tea shake na ito ay napakagandang kainin? So, aside from sa mga nutritional benefits ng shake natin. So, di ba pagka siya'y blend or tinimpla mo, di ba may tubig? Oh, so, di ba, nakainom ka na ng water noon habang kumakain ka ng masustansya. Then, next one is aloe. So, first thing, inom ng aloe. So, lagay mo rin sa tubig. So, nakadalawang baso ka na. Then, tinaten. So, inom ka din hot or cold, whatever you wish, whatever you want. So, ilan na yung basong nainom mo along with your nutritional benefit intake. So, di ba, napakaganda kasi unlike any other mga breakfast na talagang minsan busog na busog ka na pero wala ka pang naiinom na tubig. Yes, thank you. So, eto pa. So, alam mo naman, ang company natin, hindi hihinto yan. Ang hindi ibibigay ang mga pangangailangan mo. Meron tayong tinatawag na Immulif. So, di ba, pag sinabing tubig, usapang immune system. Eto pa, pataasin mo pa ang immunity mo with this Immulif. So, ilagay mo uli sa isang basong tubig, inumin mo siya. At double uli yung purpose mo. So, nakainom ka na, intake ka pa ng maraming sustansya, lalong-lalo na yung Epicor na tumutulong sa iyong first line and second line of defense. So, malaking bagay yung mga pagkain or yung mga inumin natin na meron tayo dito sa ating company na pinoprovide nila. So, ito pa, experience the active fiber complex difference. So before po talaga, isa sa problema ko ay yung constipation. So laking bagay pala nito ang active fiber complex na maidagdag ko sa aking inumin or kakainin. So hindi lang itong 1.5 bowls of steamed broccoli ang nakain ko. May kasama pa siyang isang large apple. May kasama pa siyang 2 medium slices of whole meal bread and 1 large bowl of boiled green beans. Yung nakapaloob dyan pag ininom mo yung ating active fiber complex. At syempre, may tubig na kasama yan. So, another tubig na naman yan. So, yun po. So, sa pagdating sa pagtitiwala sa mga produkto, lalong-lalo na kung bago ka dito sa ating community. So, ito bang mga selyong ito ay magpapadalawang isip pa sa iyo na hindi mo kainin ang ating mga products? So, number 1 in the world, meal replacement and protein supplements combined. Number 1 in the world, weight management and well-being. Number 1 in the world, active and lifestyle nutrition. Sabi po yan ng Euromonitor International Limited. Hindi po sinabi ni Herbalife, kundi yung Euromonitor International Limited. So, thank you so much po sa pakikinig. So, palaala palagi ng ating VNC, Live Your Best Life. Alagaan natin ang ating sarili, hindi lang para sa ating sarili, kundi para sa ating mga mahal sa buhay at sa mga community na pwede nating matulungan na makagkaroon din ng mas maayos na kalusugan. So thank you so much. We love Herbalife. All right. Thank you, Jess.